Big news, Mayor Isko. Tumestigo na, grabe, may malaking pasabog kay Marcos. Yari lahat dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang mangyayari na masusolusyonan yan? Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ng Banateros, no? Mga idol natin yan. At isa syempre dyan si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Gobyerno. Dahil ang gobyerno, hindi dapat, kumita. Yan ang tama. Ang gobyerno hindi dapat kumita. Kailangan magbigay. Paano gagawin yon? Eto. Baka sabihin ninyo, hindi kaya. Kaya ho. Bakit? Ginawa ni Yorme. Bilang tulong sa mga jeepney driver, maglulunsad ng libreng sakay ang Manila City Government at mga pampaserong jeep ang kanilang babayaran para rito. Pinulong ni Manila Mayor Isko Moreno mga tsuper para makipagnegosasyon sa kanilang napagkasunduan. Higit kumulang 3,000 piso kada araw ang matatanggap ng bawat tsuper, depende po sa unit. Malaking bagay ito para sa mga jeepney driver. Lalo't ayon sa ilan sa kanila, 200 piso lamang daw ang nauuwi nila na kita araw-araw. 3,000 isang araw, oh. Wala silang di ba? Kaysa yung mamamasada ka pa. Di ba? Mamamasada mo, magkakuha ka pa ng pasahero. Pero yan, automatic, talagang magsasakay na lang sila, libreng sakay kahit saan. Siyempre, talagang dadagsain sila. Pero sana naman, yung mga kaibigan nating mga tsuper, sundin. Na magsakay sila. Baka mamaya, isa lang, tapos okay na yan. Isa lang ihatid, tapos di na punuin, no? Tinatayang 1,400 units ang... Alam mo bakit maganda itong idea ni Yorme na to? Kasi, win-win situation eh. Pag nag-provide ka lang ng sasakyan, tulad nung pangit na sasakyan na pinoprovide ni Marcos, yung parang basurahan na sasakyan, di ba? Natulungan mo lang yung pasahero. Oo. Hindi nga lahat sasakay dun eh, sa Siya, kapangit dun eh. matutulungan mo, pati driver. Dito, ang tinulungan mo, yung driver at yung pasahero. Kumbaga, 2 birds hidden by 1 stone. Yun. Diba? Sinong nawalan? Yung gobyerno, yung local government ni Isko, Maynila. Which is, yun naman talaga dapat ang pangsyon ng mga yun naman talaga, tama, no? Sinabi ni Sir Banat Bay, yun naman talaga ang dapat. Na ang gobyerno ang magbibigay, yung gobyerno ang magseserbisyo. Hindi yung gobyerno ang bibigyan. Diba? Kasi sa totoo lang, yung sinusweldo sa kanila, pera ng taong bayan, doon nabibigyan sila, natutulungan sila ng taong bayan. Pero lahat-lahat, no, dapat ang mga taong bayan ang binibigyan. Ang problema, syempre, madalang tayong makakakita ng mga katulad ni Yorme. Kaya sa akin, no, kung tutuusin, no, eto si Yorme, no, ito, nakasabay bang lumaban ni ni BBM, si Yorme, nung eleksyon? Maibalik lang natin. Nakasabay niya, no, na kasama din ata si Isko. Correct me if I'm wrong. Kumbaga parang isa din siya sa naging sa presidential election, si Yorme. Di ba? Kung tutuusin, para sa akin, sana ito na lang naging presidente kaysa kay BBM. Di ba? Mas parang may may way pa eh. Di ba? Ito, talagang, kumbaga, sus ko. Sayang, no? Sana si Yorme na lang pala, no? Wala, nasa huli na pagsisisi, bawi na lang next time. Local government at saka ng national government. Tangina nagawa ni Isko, ikaw Marcos di mo magawa. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun naman pala. Kaya wala naman palang matatawag na oil crisis sa bansa bakit ang mahal-mahal ng mga gasolina nyo at saka crudo nyo? At saka may nababalitaan tayo, may mga vlogs tayong nakikita sa social media
Oh, sige, pagpalagay natin, bigyan natin kayo ng katwiran. O pagpalagay natin, hindi natin alam kung totoo o hindi yung mga nababalita. Na parang yung mga oil tanker, papalik yung mga sa atin, pabalik-balik daw na nakakaangkat ng mga langis sa ibang bansa. Parang yun, nababalitaan lang natin, ha? Kaya nga binigyan natin ng katwiran, O, totoo ba yan o hindi? Oh. Hindi ginagawa ni Marcos kasi wala tayong matatawag na oil crisis. Hello? Yung mga bumoto kay Marcos at hindi bumoto kay Isko, nilalait nyo pa kami. Di sising-sisi kayo ngayon, di ba? Kasi nga kaya naman pala Nasa ang sasali sa programa ng Manila LGU. 100,000 pasero kada araw ang tinatayang maseserbisyuhan ng libreng sakay sa lungsod. Wala pang petsa kung kailan magsisimula ang libreng sakay sa mga pampaserong jeep sa Manila. Hihiramin ko yung mga jeep at driver, garantisadong bayad. Yun. Oh, yun, may bayad. Araw-araw, Ayun. may kita ang operator, Yun. may kita ang driver, Oh. tiyak. Tangina, ito yung sinayang nyo Ang swerte naman ng ng driver kung sakaling sa kanya yung jeep tapos ibabiyahe niya lang hindi na para magpagod siya na maghanap ng pasahero. 'Di ba? At least yan palibre-libre sakay kung sino sumakay sa kanya o sige madaanan niya o sakay na kayo rito. 'Di ba? Baka mamaya lahat ng jeepney driver, Yorme, bumiyahe na lang puro pang Maynila na lang. Yun nga lang ang problema. Baka di ba? Meron namang mga prangkisa yan Diba? Ano lang natin. Yun nga, di ba? Ang ganda ng ginagawang pamamalakad ngayon ni Yorme sa Maynila na hindi naman kaya yung iba talaga. Kaya sa totoo lang, nakakapagsisi na merong isang Yorme na ganitong magdesisyon. Kasi talagang sinira lang siya nung panahon na tumatakbo siya ng presidente sa Divisoria. Di ba? Yan ang pinambato sa kanya. Na binenta daw niya ang Divisoria, ganto, ganyan. Pero sa totoo lang, sa mga ganyang naging issue kay Yorme, napakarami niya ding magandang nagawa dyan sa Maynila. Di ba? Kaya talaga nakakapagsisi din na sana siya na lang ang nanalo kaysa si Di ba? Wala na. Higit sa lahat, walang kailangan bayaran ang ating mga mananakay. Ayun, walang kailangan bayaran. Mga kapatid, Yan yung sinayang nyo Anong masasabi mo, Auntie Wala Claire? pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun naman pala. Mali ka naman pala, Yorme. Wala daw matatawag na oil crisis sa bansa. Pero yung mga kababayan nating mga driver talagang halos maiyak na sa presyo ng gasolina at krudo. Kasi yung mga yan, gaya nila Auntie Claire, nakakapagsalita kasi sila ng ganyan na wala pa namang crisis sa bansa kasi alam naman natin may mga pera kayo Mayayaman kayo. Di ba? Mayaman kayo, may pera kayo, na talagang may panggasolina kayo. Baka kahit nga sabihin mo mag-1,000 isang tangke, ay isang litro Halos baliwala pa rin sa inyo Pero subukan nyo kayo, yung mga nasa ilalim lang kayo. Yung mga nasa ilalim kayo. Pag naranasan nyo yung ganitong crisis ngayon, baka mamaya pagmumurahin nyo yung gobyerno. Hindi, sa totoo lang Di ba sa nangyayari ngayon? Halos ang mga tao talaga ramdam talaga nila na may krisis. Pero kayo hindi nyo pa nararamdaman na may krisis. Di ba? Kasi kaya pa ng mga bulsa ninyo. Siguro mararamdaman nyo yan na may krisis na sa langis, may krisis na sa gasolina, may krisis na sa ganito. Kapag ang pagpapakarga ng 1 litrong gasolina, nagkakahalaga na ng 1 milyon. Magkano ang papakarga mo? 1 milyon, 1 litro. Siguro ramdam nyo na yun. Nagkakaroon na tayo ng krisis kasi 1 milyon na 1 litro ng gasolina. Yun. Pero pag mga ganyang mga 135, mura lang yan. Natural lang yan. Pwede nyo sabihin ganun. Wala pa tayo matatawag na oil crisis. Ay, nako, susme. Talaga nga naman, Alam mo, ewan ko, Alam mo, nung pinanood ko ito, sabi ko, bakit di naisip to ni Marcos? Tanga lang ba talaga siya, o talagang sabog tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid? Hindi, ako nagtataka talaga ako Kasi
Alam mo yon? Ito yung solusyon eh. Ito na. Simpleng solusyon yan eh. Hindi mo naisip yan, Marcos. Tas naisip pa ng isang mayor. Ano ka? Oo. Tanga? Sorry ah. Kasi dapat nag-iisip ang ano natin ngayon. Nag-iisip ang gobyerno ngayon. 'Di ba? Kung ano yung makakagaan sa mga pasahero, 'di ba? Sa mga driver kasi nahihirapan din yung mga pasahero kapag yung mga driver hindi babayahe kasi hindi na nga naman sila kumikita eh. Ngayon para mas maganda, para mas dapat ang inuuna diyan yung mga driver. Para yung mga driver nakakabiyahe, yung mga pasahero hindi nahihirapan. Kasi may mga nababalitaan tayo na nagbibigay ng ayuda sa mga driver. O sige, magandang tulong yan. Pero sa totoo lang, short term lang yung ginagawa yung pagbibigay ng ayuda. Eh hindi naman lahat ng mga driver na bibigyan ng ayuda. Diba? Piling-pili lang yan. O, sana ba lahat ng driver sa buong Pilipinas nabibigyan nyo ng ayuda eh. O, bakit hindi nyo na lang ipatupad yung long term? Bakit hindi nyo gawa ng paraan na pababain yung gasolina, yung crudo, kung kakayanin pa, 'di ba? Mas maganda yung ganun, mas hindi sila nahihirapan. So kapag hindi nahirapan yung mga driver natin, makakabiyahe sila. So yung mga pasahero, hindi mahihirapan yan. May masasakyan sila. 'Di ba? Kaya minsan pagganahin ng utak, ngayon kung hindi ubra yon, hindi talaga kayang bumaba, marami pa naman sigurong paraan dahil gobyerno may mga nababalita nga tayong mali-malita dyan eh. Bakit si Isko kaya niyang gawin? Na gawing libre yung mga sakay, di ba? O hindi ba kayang gawin na ganon? O hanggat may krisis tayo, libre na lang ang sakay para tapos sweldohan na lang yung mga driver, yung mga jeepney driver para kumita naman sila kahit pa paano. O. Ay nako. Anyway mga kababayan, meron ako isang topic lang dito na nais lang. Magastos nga kayo nang wala ka kwenta-kwentang bagay, yan pa. Eto medyo seryoso ito ha. Medyo wait lang ha. Ayoko kasing actually ayoko sana ho itong pag-usapan dahil napaka-sensitive ho nito. Honestly ha. Ayoko sanang pag-usapan ito. Kaya lang importante. Napaka-importante kasi sablay na sablay. Nung may sinend sa akin video, yung isa kong kaibigan tungkol ho dito sa tao na ito. Kaya lang kasi kilala ko itong tao na ito na ano lang ito nagpapapansin, umiepal kasi gusto lang ng traction o engagement sa social media. Ako, sa totoo lang, to be honest, ako hindi ko na pinapansin to kasi walang kwenta ito. Ito nakalaban natin ito nung during pandemic. Ito yung kumaalala ninyo, binansagan natin itong Dr. Quack. Kasi masyadong nagmamagaling nung pandemic. Kahit ano naman siya, kahit hindi naman niya specialty. Ang specialty niya magmasahe. Ay, hindi pala. Sorry, mali. PT siya, PT. Putang ina. Mali din. Mali din. Hindi pala. Iba pala yung PT. Physically tanga. Mali pa rin. Ano ba yan? Sorry naman. Physical therapist. Hindi siya doktor doon sa supposedly sa lungs, pero nangingialam ito nung panahon ng COVID. Tapos nag-send nga sa akin ng video na binabanatan daw ako dahil ngayon recently lang dahil sa pagsuporta ko kay Pangulong Duterte at pagbanat ko sa mga media. Ayaw kong pansinin kasi alam ko nakarakas ito, papansin to . Ito yung tao sobrang papansin. Kasi wala nga ito walang kwenta ito . Kaya nagpapapansin to. Kaya lang, tapos, after nun, di ko na pinansin, di ba? Ilang araw na lumipas. Kaya lang, may napanood akong bagong banat niya. Hindi na ako binabanatan. Pero, dapat niyong marinig at dapat niyong maintindihan. Sino? Hindi ho lahat ng Kristiyano ganito. Sana ho, kung may nakikinig tayo mga Muslim dyan, pakinggan niyo ho ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ganito ang lahat ng Kristiyano. At duda nga ako kung Kristiyano ito. Bakit? Kasi hindi ito ang katuruan ni Kristo .
Hindi ganito Sino magturo ba ang si Kristo. Iba ang katuruan ni Kristo. Sa sinasabi nitong tao to. O, ito Nung naging pakinggan presidente niyo. si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Diyan palang sabit na po siya. We are not a Christian country. Ulitin ko ha. We are not a Christian country. We are a country with many Christians. Pero hindi tayo matatawag na Christian country. Why? Because there is a separation between the state and the religion. May separation sa ating batas sa state and the religion. We cannot apply the law of the religion sa law ng state. There is a separation between them. Nagkataon lang that we are a country majority Catholic. But we cannot say hindi bigyan halaga ang mga ibang relihiyon. Kalokohan ho yun. That's discrimination. Tama, etong bansa natin, maraming Kristiyano rito, pero syempre, may mga iba't ibang relihiyon din dito. Kasi nga, buong Pilipinas parang country. Country, ibig sabihin, Christian country to. No, tamang sinasabi niya, Christian country to ng mga Christian lang. Parang mga Christian lang ang may karapatan dito sa Pilipinas. Paano naman yung mga kababayan nating Muslim? Paano naman yung mga ibang relihiyon? Ibig sabihin, wala na silang karapatan dito sa Pilipinas na mga pinagsasasabi nitong tao na to. Hindi si Sir Banat Bay. Ayun yung tao na kinukunti na din ni Sir Banat Bay. Tama si Sir Banat Bay doon at mali itong vlogger na to. Sino ba to? Diba? Parang diskriminasyon naman sa iba yan na parang napaka-grabe naman ang sinabi na to na yung ibang relihiyon, yung ibang paniniwala, wala nang karapatan sa Pilipinas kasi Christian country to. Parang yung sinasabi niya, hindi niya muna pinag-aaralan. Siyempre, masakit sa tenga yan eh. Na ganyan ang sabihin niya. Tapos yung Muslim pa ang inaano niya. Masabihin ganto-ganto, bakit kailangan magkaroon pa ng ng mga ng Muslim dito? Christian country tayo. Kahit Muslim dito, may karapatan sa atin. Di ba? Kaya nga tinawag na Luzon, Visayas, Mindanao yan eh. Hindi naman pwedeng Luzon, Visayas lang yan. Hindi naman pwedeng si Luz Biminda, hindi mo tawagin Luz Biminda, hindi naman pwedeng Luz B. Di ba? Luz B. Small win. Naririnig ko yung kay Boss JC. Di ba? Grabe naman tong magsalita tong hinayupak na to. Sino ba yan? Kaya binabanatan niya dito si Pangulong Duterte dahil daw ginawang holiday. Ewan ko siguro noon Yung pa ito. holiday, no? Pagpalagay natin, noon pa yan. Ginagawang holiday kung merong paniniwala yung mga Muslim na tapos parang nirespeto ni PRRD gawing holiday. So ano namang problema doon? Diba? Dito sa Pilipinas, kaya nga may Mindanao. Dito sa Pilipinas, may mga Muslim dito sa Pilipinas. Wala na bang karapatan ng mga Muslim dito? Wala na ba tayong kailangan kapag mayroong selebrasyon ng Muslim, hindi na rin tayo kailangan sabihin, bakit tayo nakikiselebrate? Hindi naman tayo Muslim, parang gano'n. Siyempre, parang pagbibigay respeto sa mga kapwa nating Muslim yung ginagawa ni PRRD. Kung wala ka respeto sa Muslim, itong nagsasalita na to na binibira namin ni Sir Banat Bay, dapat to, itapon mo sa Mindanao to Mga kababayan natin, mga katunay nating Muslim dito. Alam ko may mga nakikinig dito dahil nga nakikita natin sa mga comment box may mga kababayan tayong Muslim na nakikinig sa atin dito at nanonood. Ano ang masasabi nyo at makokomento nyo dito sa taong to? Diba? Grabe. Pero kasi nagtitrending ito Kaya gusto kong punahin lang sa mga kapatid nating Muslim. Hindi po ganitong sentimento ng mga tunay na Kristiyano. Hindi Tama. ganito mag-isip. Kasi Ito, parang walang respeto iba sa lang ibang talaga relihiyon. tong ginagalawang mundo nito. Hindi ko alam kung saang mundo to gumalaw. Kung bakit Kita ganito. mo, kaya ang kintab-kintab na noo Kintab na noo, kitang-kita sa hindi siya against the light Sa sobrang laki ng noo, lit ng utak. Ito
kabiter tong tao na to. Ginawang holiday ang Idil Pitir ng Kupal, palibasa galing sa Mindanao si Kupal eh. Ano nangyari sa kanya ngayon? Nandun siya sa Dahig. Doon siya namamayapa ngayon. Hopefully doon na siya magstay. Huwag niyo akong ginagago. Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi niyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto niyo ng So wag daw kayo Gago pala to, no? Parang ang binibira na ito, mga Muslim, no? Talagang basto sa Muslim tong mga to. Gago talaga, di ba? Kita nyo naman kung paano bira-birahin yung mga Muslim na itong hinayupak na to. Wala namang ginagawa sa kanya yung mga Muslim. Di ba? Grabe, no? Ang tapang naman magsalita nitong hindut na to. Ano kaya itsura nito kapag itong taong to ay mapunta ng Mindanao? Minsan kakalad ka rin yung mapuntang Basilan niya, hayop na yan. Diba? O yan, mga katunay ha, yung mga katunay nating Muslim dito. O itong vlogger na to. Follow nyo naman. Baka mamaya, naghahanap lang ng mga followers tong Muslim, tong ano na to. Itong vlogger na to. tapang-tapangan mga Muslim. Tapos, tama, sasabihan niya pa, tapang-tapangan yung mga Muslim. Ay, tanga. Ang mga Muslim talaga, likas na matatapang yan. Diba? Baka yung nagsasalitang yan ng duwag. Pag nakakita ng Muslim yan sa harapan niya. Grabe, no? Talagang parang inaano niya yung mga Muslim, talagang parang minamaliit niya. Oh, ano problema nito sa mga Muslim? May nagawa ba sa iyo mga Muslim na hindi maganda? Para magsalita ka ng ganyan? Bastusin mo sila ng ganyan-ganyan? Grabe to. Dapat ito persona non grata sa Mindanao eh. Okay, wag daw po kayo magtapang-tapangan. No, yan ha, mga... Dahil Christian country daw ito. Hindi po. Wag po kayong hindi po ito. Parang ang pinaparating niya ang mga Muslim dito sa Pilipinas, parang sabit lang, parang ano lang dito. Gago talaga, no? Nag-aaral ba ng grade 1 to, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6? Pinag-aaralan na yan, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga Muslim, Kristiyano, mga ganyan. Magkakasama na dito sa bansa natin yan. Di ba? Wala pa ata sa mundo to, ganun na yan. Christian country. Tayo po ay republic. We are a republic of the Philippines. It's not Christian in the Philippines. Nagkataon lang majority Catholic. Oo, marami lang But hindi yun ang ating ano. Ang pinuno natin ay presidente, whether kung ano man ang relihiyon yan. Kasi kung if you're saying that we are a Catholic country or we are a Christian country, therefore the leader must be a Christian. No, nagkataon lang. Christian yung presidente o Catholic yung presidente. Nagkataon lang. But there's no law in the Constitution that says ang requirement ng presidente ng Pilipinas kailangan Catholic o Christian. Walang ganun. Bakit? Because we are not a Christian country. Tama, kahit sino maging Marami presidente. lang ang Katoliko sa Pilipinas. Oo. But we have to respect every religion in our country. Respeto lang, Brad. Parang awa mo na, respeto lang. Huwag kang ganyan kasi ginagalit mo lang yung hindi dapat magalit. Huwag ganun. Tama. Masama ugali mo, Brad. Huwag mong paglaruan ng salitang relihiyon Oo. para lang makakuha ka ng traction sa social media. Hindi tama yan. Discrimination yan. Team country, punta kayo ng... Eps! Nandali lang, Chotomate. For your information, Christian po ako. Pero ibig ko sabihin, I believe in Christ. Hindi po, ito lang, disclaimer lamang po I believe in Christ, pero hindi po ako sa Catholic Church. Okay? So anong punto ko lang dito? I am on the side of this supposedly. Kaya lang, sobrang mali yung kanyang pananaw. Sobrang mali na para bagang sobrang dinidiscriminate ang mga Muslim. Tama, Hindi tama. po ganyan mag-isip ang Pinapastos tunay na na talaga yung Kristiyano. mga Muslim. Bakit? Tama. Si Kristo nga mismo isang Hudyo. Hudyo po siya. Jewish po siya. Pinanganak as a Jew. Nung bumaba, sino ang kasama niya madalas? Gentiles. Sinners. Mga itinakwil at tinuring na makasalanan ng mga Jews. That's how Christ responds sa pagdating sa usapin ng theology. Ganun po si Kristo.
So, stop using the name of Christ and saying, Christian country to, kaya hindi dapat magsiga-siga itong mga Muslim. That's wrong, Brad. Wrong ka dyan. You're out of line. Hindi na kita pinapansin kasi epal ka masyado. Hindi kita pinapansin dahil Papa-exposure lang yan. dahil alam ko naman cloud chaser ka lang. Alam ko namang for the views ka lang eh. Pero ito masama itong sinasabi mo. You would create a hatred among Muslims and Christians. So ako nakikiusap ako sa mga Muslim, hindi po ito 1 in a billion. Hindi nga million eh. 1 in a billion lang itong taong ganito. Okay? Wag po kayo maniniwala dito. Wag niyo pong iisipan na mga Kristiyano ganito mag-isip. Hindi po, siya lang. Brunei, punta kayo ng Malaysia, doon kayo kung tatanggapin kayo. Tantado. Oo, alam natin yan na minority kami mga Muslim dito. Kayo yung majority, Kristyanismo dito sa Pilipinas. Pero sa pagkakaalam namin, hindi niyo naman ata nabili itong Pilipinas para sabihan kami Tama. na ganito. Oo. Pasintabi lang sa mga kababayan namin, mga fair po sa aming pakikitungo. Pasintabi lang po. Hindi po lahat, hindi namin po ito nila lahat mga kababayan. Ang ina-addressan ko lang po ng mensaheng ito ay yung mga taong, katulad ng taong to. Ha? Obviously, hindi ito nagsasabuhay siya turo ng Kristyanismo eh. Tama ka Yung tunay dyan. na Kristiyano. Oo, nagtuturo ang Kristyanismo, tulog yan eh, yung tao nga. Grabe yung grabe yung ginagawa niyang pambabastos sa mga Muslim. Hindi ganito manalita. Do you think naturo ito ng Kristyanismo? Pati ako Muslim, hindi ako maniniwala na turo ito ng Kristyanismo. Itong ganitong kagaspang na pakikitungo sa aming mga Muslim. Yan lang ata ang Kristiyano na si Raulo. Hindi marunong mag-isip na sinasabi. Tama kayo dyan, sir. Tama kayo dyan. Perfect. Buti pa ito naiintindihan niya. Hindi, di ba? Ay, naku, sakit sa ulo. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Philippines Trending News at syempre nato ngayon natin ang boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Banat Bay. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.